Ang mga sumbong ngayong araw sa helpdesk ipabitag mo. Passport ng aplikante, iniipit, investigasyon ipagpapatuloy. Kapatid na aksidente, nakabangga, hindi mahanap. Investigasyon, mabagal daw. Biniling TV, palyado, isang buwan pa lang, sira na, ayaw palitan ng kumpanya. Lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa helpdesk ipabitag mo. Ngayon sa una nating sumbong na pag-uusapan, babalikan lang natin itong napag-usapan natin noong nakaraan kung saan may isang agency na nangiipit daw ng passport. Itong nakaraan na imbestigahan ng helpdesk Ibabitag mo ang reklamo ni April Adia. Ang kanyang passport daw kasi ayaw ibigay ng agency. Naging investigasyon sa sumbong na ito, panoorin. Isinabmit mo ba doon sa nag-aahente or isinabmit mo na doon sa kumpanya? Sa agency po. Ngayon, attorney, may binabanggit daw sa social media for free daw itong mga medical expenses, no? Ibig sabihin ba, free medical but with condition? So kung ganun ang kanilang advertisement, di ba, attorney, misleading na yan in itself? Fraudulent po yan. Abay, danyos perwishes po yung tatamaan doon sa tao at paningin lang naman doon sa kumpanya. Alright, so makakausap natin ngayon sa kabilang linya itong mismo nagre-reklamong si April Adia. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Magandang araw din po. Alright. Ma'am, meron bang update or anything na nangyari bago natin i-ere ulit itong pangalawang part nitong sumbong mo? Hello po. Hello, Ma'am April. Narinig mo ba ako? Apo. Noong nakaraan ba, ma'am, na may mga pag-uusap ba na nangyari between you, the agency, or the recruiter bago natin i-ere itong pangalawang parte ng sumbong mo? Wala pa po ulit. So, walang pagre-reach out simula nung na-ere na namin? Wala po. Okay. So, ngayon, walang ginagawa or balak na gawin na aksyon nitong agency mo tungkol dito sa pagbabalik ng passport, no? Gusto ko lang balikan itong napag-usapan natin nung nakaraan, kung natatandaan mo, itong mismong agency ayaw i-release ang passport, tama ba? Opo. Ngayon, base din sa kanilang unang statement, ay itinatanggi daw nila ang paggagamit ng mga ahente or recruiter, tama ba? Opo. Okay. Itong agency, ano nga ulit ang pangalan nito? Itong naka-flash din ata sa screen natin ngayon, itong MMG, International Manpower Services Incorporated. Tama ba? Opo. Okay. Ngayon, ma'am, ano ba yung pinakagusto mo na mangyari ngayon? Makuha ang iyong passport, tama po ba? Opo. Yung makuha ko po. Okay. Dahil meron ka din sakit na gusto mong kahit papaano makapagtrabaho na, tama ba? Opo. Matanong ko lang, ma'am, mga ilang buwan ka na naka-hold itong mismong passport mo? May 3 buwan na po. 3 buwan na, so 3 months na mahigit. Alright. So, ngayon, wala pa rin balak na ibalik. Pero, ano daw ang kondisyon para ibalik mo itong, maibalik sa iyo itong mismong passport? Magbayad daw po ako ng 137 USD. Yung una pong hinihingi nila, kailangan pong makapag-recruit ako ng tao para masambot nila yung nagastos nila sa akin. Nung wala naman po ako maibigay sa kanila, sinisingil naman po nila ako. Okay. Sige. So, yun ang gusto mo sana na makuha ang passport mo. Pero yan ang kondisyon na binibigay sa'yo. Pinagbabayad ka ng 137 USD at mag-recruit ka pa ng ibang tao na pwedeng pumalit sa'yo. Tama ba? Opo. Okay. So siguro no, with that said, ma'am, diretso na tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Kausapin na natin ng Director 3 ng Migrant Workers Protection Bureau ng DMW na si Attorney Eric Dolyete. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po, Sir Carl, saka sa mga taga-pakinig po at saka sa mga nanonood po ng programa. Attorney Eric, medyo nakakabahala lang itong ganitong klaseng galawan ng agency na kung saan hino-hold yung passport ni Madam. So yung storya dito, sir, ay nag-apply siya with the hopes to possibly support herself dahil dito sa kanyang karamdaman. Now she's undergoing treatment and everything, but she was deemed unfit to work due to her illness. No? Sinubukan niya mag-apply dun sa agency. Ayun kasi nakalagay, advice, close surveillance
every 3 months. Yan ang sinabi ng parang MedCert dyan. So, yung agency naman, sir, imbis na hayaan na lang si ma'am, ibalik na lang kanyang dokumento, it just so happens she's unfit, iniipit pa ang kanyang passport kapalit na meron siyang babayaran na $137 at makapag-recruit daw siya ng iba. Ano pong masasabi niyo doon, Attorney Eric? Ako sir, unang-una narinig ko yung kwento ni Ma'am April. Ito po ay, unang-una po, gusto ko pong linawin sa mga nanonood po ngayon tsaka kay Ma'am April. Nabawal po yan, yung tinatawag nating withholding of travel documents. Nakalagay po, malinaw po sa batas natin, nakalagay po yan sa Republic Act 10022, tsaka sa Republic Act 8042, as well as sa ating DMW Rules and Regulations po. Pinagbabawal, mahigpit po na pinagbabawal po yan, hindi pagbibigay po ng document at for any other consideration. So, kahit ano pong konsiderasyon po yan, pag hindi po binalik ang document po upon the demand of the worker, yan po ay malinaw na paglabag po ng agency po, no? And adding insult to the injury, sir, kung titignan mo, bawal yung pinapagawa po sa kanya, yung kapalit ay kailangan gagawin pa siyang recruiter. Mhm. So bawal po 'yun. Oo. Yun po ay yun kung sakasakali gusto pa ng agency na maging isang recruiter at maging illegal recruiter in the process. Mhm. Mhm. Sir, dapat 'yan, sir. Yung narinig ko kanina, no, yung sa may unfit na nga po si ma'am. And dapat po kasi bago sumailalim po, no, sa medical examination ng isang worker po na nag-a-apply, meron po kasi yung tinatawag na threshold po yan, ano. Hindi po basta-basta po dapat pinapa-medical yan pag hindi pa wala pang offer of employment or yung contract of employment. Tanong ko po ba, meron na po ba? Okay. Ma'am April, nung time na nag-medical ka, meron ka na bang offer na makapag-abroad? Opo, dun po may binasa po sa akin kontrata dun sa QBC, Okay. Saan sa Kuwait? Qatar po. Qatar. Okay. Sir, attorney, narinig niyo ba? Opo, yun naman po, ano, just the same po, kahit po yan sabihin na natin, tama yung naging proseso na after nun, meron namang reasonable certainty na makaka-hire po yung worker natin. Ang mali po dito, yung gagamitin na lang dahilan yon na unfit ka tapos hindi bibigay yung pasaporte mo. That is another issue po. Mhm. Nakalagay po sa ating rules and regulations sa batas po na dapat hindi po yan dapat pinibitod ang travel documents ng ating mga OFWs po. Okay. Attorney, gusto ko lang din i-clarify dun sa parte na kasi may naging statement ang kumpanya noong nakaraan. Ang sabi nila, hindi daw sila gumagamit ng recruiter pero ang kausap ni Ma'am April para makausap yung mismong agency ay recruiter. Yung mga documents at yung katransaksyon niya ay recruiter. Ngayon, itinatanggi nila. Tapos, pinagtataka ko lang, paano aabot sa passport ko hindi dahil sa recruiter? Yun po, sir, may mga inconsistencies na yung kumpanya which is all the more, I think, na kailangan dapat inspection na natignan yung kumpanya na ito kasi baka meron pang mga iba dyan na kawawa na mga kababayan natin na gusto lang mag-apply abroad. Attorney. Sige po, iimbestigahin po natin ito. Tama po kayo, no? Yung the mere fact na yung mismong intermediary o yung recruiter na nakikipag-usap sa kanila dun sa agency at saka sa ating kay Ma'am April, po ay malino na gumagamit sila ng mga ahente. Baka nga po, in the process of promising jobs po, yung sinabi nila ay free medical yan. If that is the case, then lalo na kumbaga lalo na masusuportahan yung dapat hindi binabayaran niya ng manggagawa right from the start. So Yes. sige po sir, imbestigahin po natin ito and pwede niyo pong papuntahin po si Ma'am April sa ating opisina po para mapatawag po natin itong ahensya, maimbestigahan po at saka Okay. ma-penalize po natin. And kung kailangan natin mag-file ng kaukulang kaso po sa kanila ng illegal recruitment o kaya recruitment violations po at this point, magpa-file na po tayo ng kaso. Okay. Oh, attorney, mabanggit ko lang din kasi nabanggit niyo yung free medical na nabanggit nga kanina doon sa parang may ad sa FB na binabanggit na free medical.
Ngayon, sir, dun sa naging statement din nila nung nakaraan, which is meron din inconsistency, na wala naman daw problema na ibalik nila ang passport. Bayaran lang daw niya yung ginawang medical sa kanya. Parang ganun din ang sinasabi ng agency. Kung sinasabi na free medical, tapos yung pinagbabayad dahil hindi lumusot yung kanyang kondisyon, ano po sa tingin niyo dyan, attorney? Ganito po sir, normally po, if you were to look at the rules and regulations, tama naman po na, if you look at the rules, nakaangkla kasi yung medical examination sa ating manggagawa. However, based dito po sa kaso na to, yan, may nakalagay dyan, may advertisement pa nga na sabi free medical. Ibig sabihin po sir, kasama po yun sa sa recruitment scheme nila eh. So ibig sabihin, hindi dapat po yun kung sinabi nila free medical, free accommodation, or no placement fees, lahat po dapat yun itutuparin nila. Kung hindi po, Tama. sila po ay magkakaroon po ng misrepresentation of information, which is another ground po ng illegal recruitment at recruitment violation po yan. Okay. Alright. So, attorney, siguro with that said, asahan namin yung magiging agaran aksyon and pag-iimbestiga ninyo dito regarding sa case ni Ma'am April. Kasi nakabahala, sir, kawawa naman din siya at meron siyang kondisyon na nalaman niya na kailangan niya na magpagamot. Alright, attorney? Salamat po, opo. Baasahan niyo po ang agarang action po ng DMW, sir. Okay, maraming salamat po sa inyo. Alright, Ma'am April, dyan pa kayo? Opo. Alright, Ma'am April, makipag-ugnayan din sa DMW tayo para makuha ka agad itong mismong passport mo. So, magkakaroon din ng update, hindi matatapos dito. Gusto ko na talaga makuha na yung passport mo kasi mismong DMW na nagsabi, maraming problema at maraming bawal na ginagawa itong agency. So, kailangan talagang tignan yan. Okay po, Ma'am April? Opo, opo. Okay, maraming salamat po sa inyo. Salamat din po. Alright. Gusto ko lang banggitin dito sa MMG International Manpower Services Corporation. Nagpadala kayo ng inyong statement noong nakaraan. Balita ko may bagay na hindi pa kayo maganda or maayos kausap. Wala naman problema siguro sa akin yun. But when it comes to this, pag-uusapan lang natin itong problema ni Ma'am April. Siya ay isang tao na gusto mo suportahan ang kanyang pamilya, ang kanyang sarili, gusto sana makapag-abroad. Just so happens na meron siyang kondisyon. Nag-a-advise kayo na free medical, may mga bagay na asikasuhin ninyo, tapos ngayon biglang aatras kayo dun sa mga sinasabi niyo. Mukhang may problema. Tapos pangalawa, dun sa mismong passport, you cannot hold a passport dahil isa yan personal property na pinagkakaloob ng ating DFA dito sa ating mga kababayan. So kung ako sa inyo, ibalik nyo na itong passport at mag-iimbestiga na itong DMW kasi kung hindi, baka posibleng mapasara pa kayo. So with that said, dyan tayo nagtatapos sa reklamo nito. Magkakaroon din tayo ng update itong helpdesk. Ibawidag mo. Susunod, kapatid na aksidente, nakabangga, hindi mahanap. Investigasyon, mabagal daw. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa helpdesk ipabitag mo. Nagbabalik ulit ang helpdesk ibabitag mo. Ngayon naman sa susunod na sumbong na pag-uusapan natin, merong isang tricycle na nagkaroon ng banggaan sa lansangan. Ang pamilya ni Ardenson hindi na alam daw ang gagawin. Na-aksidente raw kasi ang kanyang kapatid na tricycle driver na ikinamatay daw itong aksidente nito. Pero ang hindi nila matanggap, hanggang ngayon, wala pa raw na isasampang kaso. Para sa detalyeng sumbong, panoorin. Ako po ay lumapit po sa bitag para po manawagan po sa kaso po ng aking kapatid na nangyari po noong June 24, 2025 na nagkaroon po ng aksidente po ang aking kapatid habang minamaneho po niya yung kanyang tricycle. Tinakbuhan po siya. Hanggang ngayon po ay wala pa pong malinaw sa kaso po ng aking kapatid. Yun po ang sinabi po sa amin ng investigador na hanggang ngayon po ay hindi pa rin daw po nila mahanap kung sino po yung driver nung kotseng pula. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa helpdesk ipabitag mo. Nasa kabilang linya ngayon itong mismo nagre-reklamong kausap natin na si Ardenson Garcia. Magandang araw po sa inyo. Ay, magandang araw po. Alright. Sir Ardenson, ano po yung
nangyari dito sa inyong reklamo na kung saan na-aksidente ang iyong kapatid at ito ay kinamatay niya? Opo. Nung araw po ng June 24, 2025 po, mga alas 7 po ng umaga, bago po papasok ng trabaho po yung kapatid ko, naisipan po niyang bumili po muna ng pagkain ng ibon. Ngayon po, nung pauwi na po siya dahil sa pagmamadali na po na makauwi sa bahay para isabay po yung anak niya na papasok sa eskwelahan, habang binabagtas po niya yung MacArthur Highway po dito sa amin, nasa gawing papunta po siya ng norte, nasa gawing kaliwa na po siya dahil tatawid na po siya ng mga siguro mga 20 meters na lang po, tatawid na po siya ng papuntang kanto po namin. Eksakto naman po, ito pong kotse po na nasa kanan po niya, ang sobrang bilis po dahil may nakaparada po na van sa gilid po ng kalsada. Iniwasan niya po yung van. Okay. Sakto naman po pagkaiwas po ng van, dahil pinilit niya pong ipasok para hindi niya po tamaan yung van. Ang tinamaan po niya yung side wheel po ng motor ng kapatid ko. Kaya yung kapatid ko po napunta po sa ilang lane. Nakikita mo sa video yung nangyari, parang yung tricycle ay nasa linya. Ngayon may nakaparadang puting sasakyan, yung pula mukhang siguro nagmamadali masyado. Pininahan yung tricycle, na mali siya ng pina, yung tricycle medyo kumana ng konti, kaya natamaan yung sasakyan. Ngayon, it just so happens, yung tricycle nawala ng control kasi syempre wala din sa kayong sidecar niya. Nung nangyari na out of control yung tricycle hanggang sumalpok dun sa isa pang tricycle. Opo. Ngayon sir, ano po nangyari pagkatapos nagkaroon ba ng pagdadala sa ospital dun sa parehas ng panig? Ano po nangyari sir? Ang nangyari po, dead on the spot po yung kapatid ko, sir. Pag kuha po nung mga kamag-anak po namin dito nung nalaman po yung aksidente, dun sa mismong pinangyarihan po ng aksidente, sir, patay na po yung kapatid ko, sir. Pero naisugod pa po sa ospital. Kasama po nung mag-asawa na naging involved din po dun sa aksidente. Yung mag-asawa po buhay. Pero yung kapatid ko, sir, nung pagdating po namin ng ospital, sir, wala na po. Wala na po. Parang DOA na siya, na dead on arrival. Alright. Opo. Ngayon, nagkaroon ba ng official na investigasyon ng pulis? Kasi syempre may namatay at aksidente ito. Papasok syempre yung Traffic Bureau. Ano pong ginawa ng ating pulis dito, Sir Ardenson? Nagkaroon po sila ng backtracking, sir. Una po, kinuha po yung CCTV dito sa may malapit po dun sa pinangyarihan ng insidente, sir. Nakuha po yung CCTV hanggang sa nag-backtracking po sila para matrace po yung kung saan po nagpunta yung sasakyan. Na-trace naman po nila, sir, na punta po dito sa may Paniki Tarlac po. Doon po nila nakuhanan yung plate number po ng sasakyan. Yung sasakyan na pula, tama ba? Opo. Okay. Opo. Pagkatapos, ano pang ginawang investigasyon ng pulis? Kasi syempre, may namatay dito. Ano pang ginawa? Sa ngayon, sir, dahil mag-aanim na buwan na po, ang sabi po sa akin ng investigador, sir, dahil actually, sir, na-trace na po nila kung saan po naka-address yung sasakyan at kung sino po yung may-ari. Ang sabi daw po, naka-address po yata sa Ayala, sa Makati po. Ay po yung may-ari ng sasakyan. Ang kaso po, ang sabi po ng pulis sa amin, hindi daw po niya mapuntahan sa Ayala, sir, dahil daw po marami daw po siyang inaasikasong kaso dito daw po sa Tarlac, sir. May mga hearing po siyang inaatid. Kailan, sir, nangyari yung insidente? Matanong ko lang. June 24 po, 2025, sir. Alas 7 po ng umaga. June 12, 2025. 24 po. 24. Opo. 2025. Opo. Tapos, kailan nang himasok ang pulis para imbestigahan? Bali po, sir, habang nakaburo na po yung kapatid ko, sir, ongoing na po yung investigasyon nila. Nagkaroon na po sila ng backtracking sa mga CCTV. Okay, mga kailan, sir? 25, 26, 27? Siguro po, sir, mga 26, 25. 26 po, opo. Nagkaroon na po sila ng backtracking. So, Okay. na-trace na po nila yung plate number, sir. Okay.
So, nag-stop doon, nakuha na nila yung address, lahat. Walang naging update yung police hanggang ngayon? Wala po sir, hanggang ngayon sir, ang sinasabi po nila sa akin, bali ang lagi pong sinasabi sa akin ng pulis, tatawagan niya ako sir, hindi naman po siya tumatawag sa akin sir. So ako lagi po yung tumatawag sa kanya sir para mag-update po. Kailan yung huling pag-uusap ninyo ng police? Last September 24 pa po. September 24. Nakailang follow-up ka bago umabot doon sa September 24? Since July, August, panay po ang tawag ko sa kanila sir hanggang September po. Okay, so simula September 24 hanggang kasalukuyan, wala ka na naging follow-up dito sa police? Wala na po sir. At hindi ka na din binalikan ng tawag at text ng police? Opo. Okay. So siguro sir, with that said, ang gusto lang nyo naman ay may file na yung case, may isampay yung kaso laban dun sa kabilang panig. Opo sir, yun lang po ano po namin sir. Okay. Alright, so Sir Arden, so stay muna kayo sa linya. Kausapin din namin itong mismong police investigator ng Conacor, Tarlac Police Station na si Police Corporal Juanito Tupas. Magandang umaga po sa inyo. Sir, good morning sir. Okay. Corporal, ako po si Carl Bitag Next Generation. Nakalive po tayo ngayon sa Help Desk Ibabitag mo, IBC TV 13 at YouTube TV. Sir, ano pong masasabi natin regarding dito sa case ni kapatid ni Ardenson Garcia na kung saan na-aksidente ang kanyang kapatid dito sa may Barangay Santa Cruz, Tarlac City around June 24, 2025, 7 a.m. Ano pong nangyari dito sir sa inyong investigasyon? Sir, palapit na lang ng nabibig ninyo sa mic siguro para mas marinig. Yes, sir. Sir, reckless imprudence resulting to homicide and multiple physical injuries and damage to property, sir. Reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Yes, sir. Multiple physical injury and damage. Multiple physical injury. Okay. Sir, na-file na ba yung case na ito? Sir, as of now, sir, balik po, sir, sa may LTO, ipat na beses po magpunta regarding po sir sa may Yosoya, sa Biyos, sir. Na may Hindi, okay sir. Sagutin nyo na lang po ako. Na-file na ba yung kaso? Kasi matagal na ito. June 24 pa yung pangyayari. Negative pa po, sir. Kasi as of now, sir, yung nakuha ko, sir, na sa may backtracking, sir, na verify ko naman, sir, yung CBT 1660 na Toyota Vios, color red, is yung binigay kasi sa akin, sir, ng LTO, nakapangalan siya sa Rendita de la Cruz, sir. Okay. Sir, nakagawa ka na ba ng verification regarding doon sa tao na may-ari ng tinatawag natin na Toyota Vios na binabanggit mo? Ang problema kasi, sir, i-convert siya, sir, i-convert. Ano yun? I-convert, sir, yung bukan, sir, naka-address po kasi siya, sir, sa... Hindi, oo nga sir. Wala naman problema kung encumbered or what. Kailangan mo i-check at i-verify kung siya ang talagang may-ari niyan. Kasi sir, 6 months na, gusto na mag-file ng kaso ng pamilya, nahihirapan sila, nag-aantay sila ng kay tagal-tagal. Napuntahan nyo ba o nasubukan nyo puntahan dito sa said address? Sir, actually, sir, katulad ng sabi ko, sir, i-convert mo siya. Sir, palakasan na lang po ang inyong boses, no? Medyo parang kulub yung tunog. Naka-earphone ba kayo or something? Kung pwede, diretso na sa telepono. Hello, sir. Yes, sir. Sir, ano po, i-convert po kasi yung sasakyan, sir. I-convert. So kapag encumbered, wala na tayong magagawa. Anong ibig sabihin nyo, sir? Bali, sir, punta po ko ng Toyota, sir. Nag-email na rin ako sa email ng Toyota. Email. Request po. Nag-email ka sa Toyota. Hindi mo ba nasubukan puntahan dun sa address na nakuha mo sa LTO? Sir, ano po ito, sir? GT Tower, sir, Ayala, Makati City. Ano yan? GT Tower, sir, Ayala, Makati City, sir. Oo nga, sir. Nasubukan nyo ba na i-inquire sa inyong police kung sino man police doon para sila ang pumunta, mag-coordinate lang doon sa lokal na police para kung sakali puntahan,
ma-verify, ma-check, matulungan ka dyan sa case mo. Kasi siyempre mahirapan ka talaga kung ikaw yung pupunta doon. Pero sinubukan mo ba i-coordinate sa kapwa mo pulis doon sa lugar? Bali sir, kasi punta po sir sa Ano yun, sir? Ano yun, sir? Hindi ko talaga maintindihan doon sa telepono ninyo. po kasi sa Tarlac City. Ano yun, sir? Sa Toyota Tarlac City, sir. Hindi ko, sir, maintindihan. Toyota Tarlac City, sir. Ano po, humingi po ako ng tulong sa Toyota Tarlac City, sir. Sa Tarlac City, anong hiningi mo? Toyota, sir. Sa Toyota. Yung Toyota, sir. Saan ba binili yung sasakyan? Bali, sir, may labas kasi po sa may, sir, sa may main ng Toyota. Diyan sa Ayala, sir. Sa Ayala, Makati. Hindi, so binili siya sa Ayala, Makati. Anong kinalaman ng Toyota Tarlac City? Pwedeng i-clarify kasi sa kanila, sir. Kaso magre-request ka, sir, under approval, sir, yung request, sir. O sige, sir, nag-request ka. Kailan ka nag-request? Itong last October, sir. Tapos punta na naman ako ngayon, sir, para makiusap sa kanila, sir. Nagbigay ako ng papel dun, sir. At punta din ako ngayong araw, sir, sa LTO. Same pa rin po kasi yung binigay nila, sir. Ang sabi kasi, pagka within 3 years, pagka nagpa-register yung sasakyan, sir, is ilalabas yung ID. May ID na. Mhm. Doon sa ano. Mm. Sir, kasi- So ngayon, sir, dito sa ginawa mo na nag-email ka sa Toyota, yun nangyari, parang wala ka na magagawa. Hindi naman sa ganun, sir. Tinutulungan ko naman po sila, sir. Sir, paano natutulungan? 6 months na nakabinbin yung kaso, dapat na i-file na sana. Under investigation. Kailan ka ba binalikan ng LTO tungkol dyan sa impormasyon? Bali, sir, 4 na beses ako punta dito sa may sir, Tarlac City, land transportation. Sir. Hindi, sir, yung ibig kong sabihin is, kailan mo nalaman yung impormasyon tungkol doon sa LTO? Yung sa papeles. Sir? Ayos sa papeles, sir. Bali, sir? June 26, sir. June 26 mo nalaman. Anong ginawa mo simula ng June 26 hanggang kasalukuyan? Nag-follow up akong backtracking, sir, kung yun talaga Hindi, sir, yung... naintindihan ko na yun. Nag-backtracking ka, kaya mo nga nakuha yung papeles ng LTO at yung CCTV. Yung pinag-uusapan natin mismo ngayon, after getting the said information regarding dun sa papeles sa LTO, anong ginawa mo para ma-verify kung talagang yun yung tao na nababanggit mo sa papel? Kung nang-email ka lang sa Toyota, aasa ka lang sa Toyota, hindi mo kino-ordinate dun sa pulis sa Makati, magkakaroon talaga ng problema. Sobrang tagal talaga abutin yan. Baka taon pa mag-aantay yung pamilya niyan dyan sa pag-iimbestiga lang. Pwede pakinggan niyo po muna. Yan. Sige, sir. Actually, sir, kasi ganito yan. Pag tama nung sasakyan doon, pagdating, sir, ng Herona Tarlac, is tatlo po na nag-Toyota Vios na red yun. Ngayon, sir, sa backtracking, medyo malabo yung camera. Kaya yung tinitignan ko doon sa may left side portion, sa may bandang likod ng pagkakatama, if yung doon sa may 4 na Toyota Vios na yun, kung sino yung may damage. Okay, sir. Sige, diretso. Nakita mo ba kung sino meron at wala? Allegedly, doon sa may nakita ko, sir, is possible na may damage yung city. Okay, paano mo, sir, malalaman kung wala kang coordination sa ibang police? Kasi meron ka ng impormasyon na nakuha. So, hindi ba pwede na pupuntahan na lang ng mga taga Makati Police just to check the said car if involved siya sa incident doon na binabanggit? Sir, yes, sir. Mayroon po kasi... Sir, sige ganito, no? Ayoko na makipagdiskusyon at debate sa iyo. Magkonsulta tayo ng abogado regarding this. Magandang umaga sa iyo, Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa aking mga kababayan sa Tarlac City. Lalo na po sa kanilang alkalde, si Mayor Susan Yap. Opo, Ginoong Carl Tulfo, gusto ko nang tawagan si Colonel Mercado eh. Si Police Lieutenant Colonel Mercado ng hepe po ng Tarlac City Police. Hindi po niya papayagan itong ganitong katagal, Ginoong Carl Tulfo. Yes. Imagine natin, June pa nangyari, may namatay. Pagkatapos hanggang ngayon walang naiintindihan yung ating pulis dyan. Mahirap pong sumagot ako rito. Baka kababayan ko po yan eh. Grabe po naman tong kababayan kong ito. Alam po nyo, hindi makatwiran yan. Kabayan,
Hindi po makatwiran yung pinagdadadahilan ninyong yan. Hindi nyo naman kailangan puntahan na kung tinatamad kayong magpunta doon sa lugar kung nasa yung sasakyan. Nakuha nyo na sa LTO, ang pangalan ng may-ari. Nakuha nyo, rehistro. Abi, magsampa na po kayo ng kaso dyan po sa City Prosecutor's Office. Bahala na yung mga piskal natin sa opisina ng piskalya na maghanap ng paraan para mapasagot yung pong registered owner kay encumbered man yan o hindi. Wala po tayo kasing pakialam, Ginoong Carl Tulfo, kung yan ay nakasanla pa o hindi. Ang mahalaga, yung may-ari ang mananagot at di kaya yung nagmamaneho nung panahon ng aksidente na may namatay. Ganun lang po yun, Ginoong Carl Tulfo. Okay. At saka sa kababa ko, pulis. Ay, marinay ko, abe, nanong gagawin tamo? Ha? Ay, Diyos ko. Grabe no. Okay. Pasensya na po kayo, Okay Ginoong lang, Carl attorney. Tulfo. Gusto ko lang din i-verify, attorney, kasi ang binabanggit ng pulis, mukhang hindi siya ata sigurado dun sa impormasyon na nakuha niya. Gusto niya ata ma-verify sana bago mag-file ng case. So, nagkakaroon siya ng second thoughts regarding dito. Attorney, kung sakaling sabihin natin na sa Makati yung sasakyan or yung address, posible ba na nag-coordinate na lang siya from Tarlac dun sa mga pulis din dun sa Makati just to do a cross-checking regarding dito sa investigation niya? Opo alam po niyo, nagagawa naman po nila yan sa pamagitan ng official communications. At marami na po ang kaparaanan sa ilalim po ni General Nartates sa kasalukuyan for an inter-police communications abilities. Hindi na po kailangan yung mga formal-formal dyan Pwede naman pong madaan na po yan doon sa Messenger, sa Viber at kung ano-ano pang ibang kaparaanan para po ma-check. But if our police officer here in Tarlac wanted a more formal way of doing it, di nag-email na lang sana siya ng isang formal na sulat. Kahit hindi na siya magpunta doon, sasagot po kasi yung mga kapulisan natin sa Makati o kahit saan pa, basta may formal na inquiry na papasok sa kanilang tanggapan, dahil required na po yan ng Section 5A, Republic Act 6713, yung pong Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees. Ginoong Carl Tulfo, kaya hindi ko po maintindihan talaga. Talaga lang po marahil, either medyo mabigat yung may-ari ng sasakyan o di kaya katsokaran yung may-ari ng sasakyan at kung ano-ano pa kaya hinuhold yung pagkilos upang masampahan ng kaso. Ganun po yung iisipin ng tao rito, Ginoong Carl Tulfo. Alright. Corporal, ano mo sasagot mo? Tama naman po si attorney, sir. Tama naman po. Oh, tama. Anong gagawin mo ngayon? O sir, Kasi sir, 6 months na yan na napapanis na ata itong kaso mo. Ano bang plano mong gawin? May namatay. Again, delayed justice is injustice. Tandaan mo yan. So kung ikaw mismo ang nagbibigay ng pahirap sa pamilya, then bakit ka pa nandyan bilang isang pulis? E di pasa mo na sa ibang investigador kung hindi mo kaya yan. kaya naman sir. Oh, kaya naman. So what can you do with the information na agara mo na malulutas at may sasampa yung kaso? O sir, within this week sir. Oh, within this week, may pa-file mo na yung kaso. Kung unang salaysay sir yung family sir. Hindi naman basta-basta yun sir. Anong within this week? Kasi sir, tandaan mo, yung pamilya yung nag-aantay dito, yung namatayan na. Kasi baka mamaya, pag natagalan sila, baka lumapit din sila sa NAPOLCOM para mag-file ng kaso laban sa iyo kasi sobrang tagal mo mag-imbestiga. Hindi naman po kasi sir, basta-basta din sir yung pag-iimbestiga Bali, Sir, hindi ko naman sinasabi na madali ang trabaho ng pag-iimbestiga. But, kung pwedeng mas pabilisin ang pag-iimbestiga, then kaya natin gawin yan. Yan yung punto ko, sir. Yung coordination dun sa kabilang panig, sa pulis, sa Makati, sa mga ibang pwedeng lapitan. Nakuha mo na yung information sa LTO, nag-verify ka lang, matagal-tagal na. October ka lang nag-reach out sa Toyota. So, sobrang tagal ng panahon, sir. Sobrang tagal. Hindi po ba, sir? sige sir. Kapag i-approach ko po yung family. Sir, ganito, kasi simula daw September 24, itong mismong kapatid ang pabalik-balik pa sa'yo, tapos wala ka pang naibibigay na update simula September 24 hanggang kasalukuyan. Kausap ko po sila yan, sir. Kausap ko sila. Sige, kailan yung huling time nakausap po sila? Kasi kinakausap po sila pero wala ka pa rin na ipa-file na kaso, wala ka na ibibigay na tamang update.
yung possible pa lang po ng may-ari ng sasakyan, sir. Hindi naman po porket yung may-ari ng sasakyan. Yun na yung kakasuhan natin. Yung driver Hindi ko sir sinasabi yun. Yung pagbe-verify dun sa mismong Makati nga, magko-coordinate from one police station to another para ma-verify yung dun sa papeles. Now, kung mismong nag-usap kayo ng police, sabi, ay sir, mukhang tagilid dito sa base sa informasyon mo, hindi siya. O, maghahanap ka ulit. Yes, sir. Under approval na nga yun, sir. Under approval po. Under approval, so 5 to 6 months inabot. Di ko alam, sir. Sa kanila. Nga, nag-assist na naman ngayon ako sa Toyota, sir. Tarlac, para makisuyo. Matanong ko lang, may binabanggit ka kanina, nakukunan mo pala ng salaysay yung pamilya? Oo, sir. Kailangan sa pagpapile ng kaso, sir. Ngayon pa lang kukunan mo ng salaysay. Pagka nakita ko na, sir, kung sino yung may-ari at Attorney Batas, anong masasabi mo tungkol dito? Naku po, maliwanag na pong katiwalian yan. Graft and corruption na po yan. Pagbibigay na po ng hindi makatwirang pinsala doon po sa biktima o yung sa pamilya ng namatayan. Papasok po yan sa Section 3, Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang tawag po riyan, causing undue injury in the performance of his duty. Yun po ang masakit dyan. Baka matuto po yung pamilya magdemanda doon po sa PNP, sa Internal Affairs Service, doon po sa Krame, o di kaya sa National Police Commission, sa People's Law Enforcement Board, kung meron pa, at saka po sa Office of the Ombudsman, lalo pong mahirapan tong corporal na to. Hindi ko po gusto yung tabas siya pa yung maingay dito na nagsasasagot. Samantalang maliwanag, ang laki ng kapabayaan niya. Tama. Baka po pwedeng ako na po ang makiusap doon sa complainant. Gawin ko na po yung complaint ng graft and corruption para po maturuan ang mga kapulisan natin, kahit pa mga kababayan ko yan, dyan sa lalawigan ng Tarlac. Hustisya po ang nakataya, Ginoong Carl Tulfo. Kabayan, hustisya ang nakataya dito. Huwag ka namang ikaw pa yung napakala mong nasasaktan ka rito sa ginagawang investigasyon ng ipabitag mo help desk. Huwag naman. Grabe naman to. Corporal, narinig mo ba? Na tayo, kumilos na tayo, ha? Kabayan. Sir, Ginoong Carl Tulfo, corruption din, sir? pahintulutan nyo na lang po na makarating sa akin yung mga papel nitong mga complainants at igagawa ko na lang po sila ng referral sa Office of the Attorney. Ombudsman. Walang problema, Opo. Attorney. Okay. Ayan. Sige Corporal, nga po. ganito no, babanggitin ko lang sa iyo. It's either bilisan mo na yung kilos mo or kami nang tatawag mismo sa RD mo sa lugar para tulungan ka siguro, baka nahihirapan ka na eh. So tawagan na lang namin siguro yung RD mo kung nahihirapan ka. Nahihirapan ka na ba? Hindi, sir. Tutulungan ko yung mga tao, sir. Tulungan mo na ASAP na. Gawin mo na kaagad yung mga kailangan mong gawin at napakatagal na ng kaso na to, 6 months. Actually, sir, nag-follow up na ako. Hindi na ulit sir, kanina. wala na akong tatanggapin ng ibang rason. Napakatagal na. 6 months is 6 months. Tandaan mo yan. Bilang isang investigador, alam ng mga pulis yan, kada oras, kada araw na lumilipas, yan ay critical para dun sa kaso mo. The more na tumatagal, the more na to pupanis yung kaso mo. Tandaan mo yan. Nakuha mo? Yes, sir. Yes, sir. Okay, maraming salamat sa iyo. Attorney Batas, ano masasabi mo? Maraming salamat po at kahit pa paano magkakaroon ng kalutasan to dahil kung hindi po, siguro itawagan din natin si Colonel Mercado, yung pong bagong hepe ng pulis dyan. July 11, 2025 lang po nakapasok yung mabuti, yung batang colonel para po maging hepe ng Tarlac City Police. Baka po sakaling makatulong din para mapabilis Ginoong Carl Tulfo. Yun lamang po. Magandang araw po sa ating lahat. Alright, thank you, Attorney Batas. Alright, nandiyan pa ba si, ang pangalan to, si Ardenson? Opo, sir. Nandito Ardenson. po. Ganito no, so, kakausapin din namin yung head nitong ni Corporal para maasistahan na siya. Mukhang naipot-ipot na ata siya sa Carsoncillo niya, imbestiga na wala namang pinatutunguhan. So, siguro sir, ganito, tatawagan namin yung head niya, isa sa mga RD or PD siguro sa lugar para matulungan na siya. At kawawa naman siya at mukhang hirap na siya sa kanyang buhay. Siguro sir, okay ba yun sa iyo, Sir Ardenson? Opo, sir. Salamat Ngayon- po. Maraming salamat, sir. Walang problema. Sir, kung sakaling hindi pa rin umuusad at hindi uusad yan, kami na mismong tutulong sa iyo para makapag-file ng kaso laban sa pulis. Kasi siya na yung isa sa mga kabila na kaya naantala yung tinatawag natin na kaso eh. So, Opo. dapat siya din managot kung sakaling papatay-patay pa rin siya. Okay, Sir Ardenson? Opo, maraming salamat, sir. Alright. Maraming salamat sa iyo. Salamat po. Sige po. Okay.
At dyan tayo nagtatapos sa reklamo na ito. Nakita niyo naman ang pag-uusap na simple traffic accident lang. Sana naimbestigahan, na-cross-check, may inter-police coordination from Tarlac to Makati para ma-cross-check yan. Ang daming kapabayaan na nangyari. Hindi lang sineryoso. Ngayon na nakalapit sa amin, biglang seryoso na siya dito sa kaso na ito. So, kagaya ng cases na ito, at paulit-ulit namin sinasabi ni former PNP chief na si General Torre na trabahong tamad. Ang daming pulis na trabahong tamad talaga. Kagaya nito, 6 months, every day, every week na lumilipas, critical yan sa kaso na binibuild up mo. The more na inahayaan mo, napapanis yan. Parang pagkain din, napapanis yan eh. So with that said, lahat na reklamo sumbong at hiniing, pinabahinggan ng maigi sinusuri, inimbestigahan at inaksyonan dito sa mas pinalawak at pinalakas na help desk. Ibawidag mo. Bumili ka daw ng isang motor na buo mo nang binayaran nito. Tama po ba? Opo, Hanggang ngayon, hindi pa rin ibinabalik sa'yo. hindi po. Kanino ba nakapangalan yung mga resibo? Actually sa akin po, ako po yung nakapangalan dun sa ORCR kasi ako din naman po yung nagbayad ng installment. Actually na naghiwalay po kami, naiwan ko nga po yung motor dun kasi iniisip ko po na mas kailangan niya po yung motor. Tinawagan ko siya, nakausap ko po siya, kaya lang ini-insist niya na hindi niya daw po talaga ibabalik yung motor. Kailangan po niyang mag-demand letter siya dun sa ex-partner niya upang makuha niya yung kanyang motorsiklo. Walang sagot o hindi niya ibigay yung motorsiklo na nararapat sa kanya. Kailangan niyang magdulog ng kasong tinatawag na replidin sa ating hukuman. Ang replidin po ay recovery of personal property insured. At ang hukuman ang mag-uutos, mag-aata sa sheriff na hanapin yung motor at hatakin at ibigay sa mamay-ari. Lumapit po ako para idulog yung naging problema ko po doon sa ex-partner ko po dahil ayaw niya po ibalik yung motor na nakapangalan po sa akin at ako po yung nagbayad ng installment. Binili ko po yung motor noong 2022 nung kami pa po para meron kaming magamit na pang everyday. Tapos nung March lang po nitong 2025, so naghiwalay po kami dahil nagkaroon po kami ng problema. Ngayon po nung binabawi ko na po yung motor dahil naiwan ko nga po doon, ayaw niya pong ibigay yung motor po. Kiniklaim niya po na binigay ko daw po sa kanya. Ako yung nagbayad, ako yung nagpakahirap dun sa motor na yun. And siguro enough naman yun para ibalik niya sa akin yung motor. Since ako po yung nag-work ngayon na wala po akong magamit. Ma'am, so base dun sa inyong reklamo or sumbong kanina, na kung saan bumili ka daw ng isang motor na buo mo nang binayaran nito. Tama po ba? Opo, natapos ko po siya noong December. Alright. Hanggang ngayon, hindi pa rin ibinabalik sa'yo. Hindi po. Kanino ba nakapangalan yung mga resibo? Actually sa akin po, ako po yung nakapangalan dun sa ORCR kasi ako din naman po yung nagbayad ng installment nun for 30 months. Okay. So ano yung nagiging problema? May naging ambag ba itong kabilang panig dun sa motor na ibinili mo? Wala po. Actually na naghiwalay po kami, naiwan ko nga po yung motor dun kasi iniisip ko po na mas kailangan niya po yung motor. Kaya iniwan ko yung motor that time. Nung nalaman ko siya na nag-cheat. Naisip mo na siguro mas kailanganin mo yung motor at bakit mo naman iiwan ng isang bagay na pinaghirapan mo at binayaran mo na dapat karapat-dapat sa'yo naman. So, sinubukan mo bang mag-reach out doon sa kabilang panig para sabihin na, yung motor na yan ay kukunin ko na sana kasi ako naman din nagbayad yan? Tinawagan ko siya, nakausap ko po siya. For almost like 10 minutes, nakausap ko po siya. Kaya lang, ini-insist niya na hindi niya daw po talaga ibabalik yung motor. Nakipag-usap na ako sa kapatid niya, even yung parents ko, kinausap na siya. Kasi ayoko nga pong umabot sa ganito po. Pero ganun pa din, ini-insist niya na hindi po talaga. Ano daw ang dahilan niya? Binigay ko na daw po sa kanya yung motor. And Binigay they yung are motor? showing yung authorization na binigay ko na daw sa kanya yun, na may pirma ko. Which is yung girlfriend niya ang nagpakita sa akin dun sa telepono, ng authorization. But naalala ko po, yung authorization was for Lala Move kasi hindi po siya makakapag-Lala Move. Well, authorization is authorization. Pero kung wala kang deed of absolute sale para dun sa mismong motor, never ever mo malilipat yung sinasabing motor Wala doon sa pangalan niya. Since wala siyang ganong klaseng papeles,
hindi niya magagamit na maayos yung motor kasi nakapangalan pa rin sa'yo. Now, the problem is kung may mangyari at yung pangalan mo nakadawit doon, madadawit ka doon sa sinasabing problema. Kaya kinakailangan talaga na makuha itong sinasabing motor. No, Dean. Any lead ba kung nasaan na yung ex-partner mo? The last time po na alam ko, nandun po siya nakatira dun sa girlfriend niya sa may condo, sa may Santras. Meron ka bang specific address kung nasaan na yung Alam ex ko mo? po kung saan po sila sa Mandaluyong, pero yung unit mismo, hindi ko po Have you alam. tried going there para ano? Yes, kasama pero ko hindi po mo siya yung nahanap. Hindi mo kasama siya ko po yung Cainta Police and Mandaluyong Police. Oh. And nakita ko po yung motor ko po na nandoon. So nakipag-coordinate ka na sa police? Yes po. Ano ang ginawa mo? Ipina-alarm mo yung motorsiklo? Yes, actually sir, that time, nung nagpunta po kami ng August 1, hindi ko po kasi dala yung original na ORCR dahil may schedule po sa dealer kung Okay. kailan ko siya pwedeng kunin. So parang nauna po yung punta ko doon sa Alright. Mandaluyong. Then after nun, Monday, kina-Monday yan, doon ko pa lang po nakuha yung ORCR. So ibig sabihin, nung nakita nyo right there yung motor, wala pa kayo nagawa kasi hindi mo pa hawak yung katibayan na sa'yo. Dahil nga, Opo. nandun pa sa dealership yung... Pero this time, may hawak ka na Nasa bang akin po. document? Opo, So, nasa akin. kayo ba nag-follow up para at least makuha yung motorsiklo or pagdating nyo doon, wala na? Nung nagkita po kami ng August 1, sinabihan po yung girlfriend niya na dalhin po niya yung motor sa Cainta. Kasi sa Mandaluyong po, ang jurisdiction po kasi namin ay Cainta. Okay. So ngayon, nung inutusan po siya na dalhin doon ng Sunday, kasi Friday po Hindi niya yun, ginawa. sa iba niya po dinala yung motor. Saan? Ito ba, sabihin mo lang sa amin, it may be personal, pero ito ba noon na nagsasama pa kayo, ginawa mo bang gift to sa kanya? Kasi ako nakikinig ako sa'yo kanina, sabi mo kahit magkahiwalay na kayo, pinapagamit mo pa rin. Kung napakabait mo, kung ganun. Kasi ano ba Sir ang history na itong motor na to? Kinuha ko po talaga yon para meron kaming pang everyday. Actually, ang nire-request niya po is mas mahal na motor. But with my salary, hindi ko po kasi siya kaya. So parang ang kinuha namin ay Click 125 po. Honda? Opo, Honda Alright. po. Then ngayon po, nung nagagamit na po namin siya, nahuli ko kasi siyang nag-cheat. Kaya po umalis na lang po ako ng bahay, dala ko lang yung damit. Kasi live-in po kami eh. So nag-apartment kami, then umalis po ako. Okay. Naging mabait pa po ako sa kanya na iiwanan ko muna yung motor kasi everyday po siyang sa work. Ako po kasi naka-work from home. So hindi ba sumagi sa isipan mo? Siyempre, end na yung relationship nyo. Sana binawi mo Napakabait na, diba? talaga, no? Yun nga eh. Yun din yung iniisip ko. Hanggang Kasi dulo, palang tao. iniisip niya pa rin Actually, yung nagkabalikan kapatid. po kami this year. Doon ko lang na-found out na nakabili siya ng sarili niyang ADV. So may sarili na siyang motor. And she's claiming na kapag ibabalik niya yung motor, kailangan ko siyang bayaran ng 70,000 para doon sa upgrade na ginawa niya. In-upgrade niya yung motor na binili mo without your permission. Hold on, may binili siyang motor. So, is there a possibility or posibilidad na wala na yung click? Andun po, kasi nakita ko po siya noong August 1. Nandun po sa condo nung girlfriend niya sa Santras. Yung mismong motor, she cannot demand from you to pay such an amount just because na nag-upgrade siya. Kasi ang nagmumukha dito, hinuhututan ka na lang ng pera eh. So, it's just best na focus ka na lang dun sa mismong motor na nakapangalan sa'yo at kunin mo na lang yun and then just leave that person's life. Bahala na siya sa buhay niya. Kasi kung ganun ay mukhang naghuhutot pa ng pera, it's best not to talk to such a person. Actually, sir, kasi kaya hinahabol ko din yung motor. Alam niya po yan, hindi kami well-off na pamilya. I have to go to abroad para mag-work, para lang makapag-support. Okay. So ngayon na medyo nagkakaroon na kami ng mga means, na kinukuha ko po yung pinaghirapan ko, 30 months. Kaya Okay. gusto ko po siyang kunin. Ngayon naman, nung nag-upgrade doon sa sinasabing panibagong motor na binabanggit mo, alam mo ba na bumili siya ng bagong motor? Noong nagkabalikan po kami nitong January, Nabili na. Nung binili niya po installment din. Yun po binili ang alam niya ko po. nung time na Hiwalay po kami last year. hiwalay kayo. November, binili niya. Kaya nga, nung nagkabalikan kayo, nagulat ka na, nandun na yung motor. May motor po siya. May Apo. motor na. Okay, so hindi siya during the time na magkasama na kayo ulit. Hindi pa. Alright. So, this was more of kanyang sariling decision para bilhin, so hindi ka na involved. Hindi doon. pa. Alright. Anyways, sige, na-clear naman na natin yun. So, kausapin natin siguro dito sa kabilang linya itong si Police Captain Romelito Ramos, ang Chief Investigator ng Cainta Municipal Police Station. Magandang umaga po sa inyo, Captain. Bali sir, na-prepare po ng ating investigator dyan yung local plus alarm. And then, pati po yung ating pong, yung complaint sheet po. Okay. Regarding po sa kanyang complaint po. Okay. May nagawa na ba na ibang hakbang na posible ma-refer si ma'am na magpag-file ng sinasabing case man kung meron man na sinasabi natin dito? Bali sa ngayon sir, inaantay po ng ating investigators sir yung kanyang pagbalik po dito sa stations namin. Kasi po, ng time na last pala na nagpunta siya rito is no August 2.
Okay. Nagharap sila yung partner nga ng kanyang dito sa station, then hindi na po siya, sir, nag-appear eh. Waiting po yung tropa, sir. Hindi na nakapag-appear. Alright. So, sir, ang ano bang possibility dito na maging referral ninyo or endorsement ninyo dun sa pag-file ng case? Based sa assessment na nakikita ko, sir, ito ay papasok po, sir, ng estapa. So, kung sakali po, sir, sana na makuha namin yung statement sa kanya, makakuha siya ng statement, pati yung mga possible documents na kailangan po natin, like po yung ORCR po na magpuprove na talagang siya po, sir, yung owner po ng motor, ay pwede po tayo, sir, mag-file ng complaint regarding po doon. Kasi very much aware naman kami dito, sir, na siya naman ay may hawak na ORCR. Baka naman na-discuss naman na din sa inyo. Nakitang-kita, sir, na sa kanya nakapangalan yung motor pero sa pilitan na ayaw pa rin ibigay nitong kabilang panig. Sir, possible ba din na may escalate natin yung sinasabing alarm from local to national? Pwede naman, sir. Ano lang natin, sir, bali may inaantay pa kami siya sa kanya na, sir, yung complaint sheet sa amin, sir, based sa investigator po namin dito, sir. Hindi pa niya, sir, na ibabalik yung hindi pa napapa-subscribe yung complaint sheet namin, sir, na pinapilapan sa kanya. Okay. Sir, possible ba siguro na magawa ng paraan na sana naman hindi na dumaan ng case na meron naman siya mga hawak na papeles na asistahan nyo siguro sa pag-retrieve ng sinasabing motor? Sir, pwede naman, sir. Kaya lang ang problema, sir, based nga dun sa last pag-meet up nila dun sa station namin, sir, ng bagong partner nung ay wala na road down, sir, yung motor sa area, sa may area ng Mandaluyong, sir. Nailipat na ro agad siya ng dati niyang partner. Nailipat na ng dati niyang partner dun sa ibang lugar. Opo, naalis na po road dun, sir. Kaya yun po yung sinabi sa akin, sir, ng investigator po, sir. Yes, but nakapaggawa na ba ng sariling inspection bang ating police dun sa lugar? Kung meron ba silang impormasyon or anything na nandun pa rin sa mismong area yung motor? Or this has been confirmed na by your office? Sir, bali, sir, yun po yung sinabi mismo dito kasi nasa ng August 1, nang humingi ng tulong si ma'am. Dito sa stations namin na sa Mandaluyong area, agad naman pong, sir, nagpunta yung police natin. Maganda, sir, personally, magpunta rin ulit sa ma'am para regarding doon. Tapos, follow up ng tropa natin yung kung sakali para malaman kung possible saan nilipat po yung motor. Sige, sir. Sa Mandaluyong area. Opo. Sige, sir. Maganda yung inyong suggestion. Sige po, Captain. Maraming salamat po sa inyo. Asahan po namin yung maging action ninyo dito. Para lang siguro additional information sa inyo, ma'am, kung ano bang pwede nyo gawin na hakbang in terms of usapan legal. Na kinakailangan mo ng guidance nitong mga kausap natin sa kabilang linya. Itong Bitago Senate lawyer natin na si Ma'am Judge Angelina Mauricio. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Na pakinggan ko po yung ating complainant. Kailangan niya pong dumulog sa hukuman. Pero bago siya dumulog sa hukuman, kailangan po niyang na mag-demand letter siya dun sa ex-partner niya upang makuha niya yung kanyang motorsiklo. Yes. Pagkatapos pong makuha ang demand letter ng ex-partner niya at walang sagot o hindi niya ibigay yung motorsiklo na nararapat sa kanya, kailangan niyang magdulog ng kasong sinatawag na replidin sa ating hukuman. Ang replidin po ay recovery of personal property in short. At ang hukuman ang mag-uutos, mag-aata sa sheriff na hanapin yung motor at hatakin at ibigay sa mamay-ari na yan complainant natin. Ngayon naman, Judge, paano naman kung kunwari hindi na po matagpuan kung asan yung motor? Ano po yung pwedeng gawin dito? Pwede po sigurong mai-alarma niya sa Philippine National Police. Yes. Parang blotter po. So that the police will be aware na meron pa ng ganito at kung makita nila sa kalye yon, pwede na po nilang pahintuin at kunin sa kung sino man yung police na officer na kukuha doon, lalagay po sa kanilang headquarters at tatawagin po yung nagreklamo. Napa-alarm na niya yung motor pero locally lang. Kanina nung kausap namin yung captain ng police sa area niya, I was hoping to probably escalate it to a national level. Kasi ang nangyari po dito, Judge, parang nung inangat sa local, inalis lang nila dun sa locality ng sinasabing Rizal ba ito or Cainta area para lang maitago yung motor kung saan man ito. So if it's escalated to a national level, kung saan man mapunta or matagpuan ng motor, it can be seized by our policemen if ever it's Anywhere found. in the Philippines. Tama po yung inyong suggestion. Yes. Mr. Carl Tulfo, na pwedeng ipa-alarma dito sa krame.
So maging nationwide po yung information na itong motor na to ay hinahanap ng talagang may-ari. Paano kung hindi mo padalhan ng demand letter? Kasi for example, wala magre-receive. Alarma niya po sa pulis muna kung hindi niya talaga makita. Walang nangyari sa kanyang demand letter. Tapos, yan ho ang basihan niya na mag-file na diretso sa hukuman. Yung mga alarma, yung mga plotter sa barangay ng repribin. Pero ganun pa rin ang problema Mr. Carl Tulfo. Hindi Yes. rin mahanap ng sheriff. So, we go back to your very good suggestion na paalarma sa Philippine National Police at yung Philippine National Police ang mag-undergo ng surveillance at makita kung saan yung motor na yon. Alright. So with that said, Judge, kami magpapasalamat sa pagbibigay ng payo ninyo dito ngayon sa aming programa. Maraming salamat po sa inyo. Para sa mga nanonood ngayon, gusto lang namin sabihin, when we give you the opportunity to speak or sabihin ang inyong side, mas maganda na magkaroon ng sinasabing pagbibigay ng statement kasi binibigay mo ang panig mo. And then now, sasabihin ng mga ibang tao dyan na kung saan kapag may ginawa na kaming hakbang or aksyon, sasabihin na kami ay one-sided lamang. They already forfeited themselves or nawala na sa kanilang oportunidad na para makapagsalita at makapagbigay ng kanilang panig dito sa aming programa. Kami ay nagbibigay. We always extend or reach out to those people. Yan. Kagaya niyan ay mukhang busy at hindi na ma-reach itong sinasabing ex-live-in partner nitong ni Ma'am Mary Rose. So siguro ma'am, ganito na lang sasabihin ko na gawin nyo na ang itong mga nirecommend na namin ngayon sa inyo. Nakausap naman na namin yung Chief Investigator. So if any problems, pwede mo naman din kami sabihan. Ngayon, of course, balitaan nyo din kami kung anong update dito sa mga susunod mong gagawin na hakbang. Okay po ma'am? Thank you so much, sir. Alright. Maraming salamat din sa inyo. At dyan tayo nagtatapos sa reklamo na ito. Ito ng mas pinalakas at mas pinalawak na bagong ipabitong mo helpdesk.